ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, January 28, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. ERC inaprubahan ng mahigit 31 billion pesos cost recovery ng ilang generation companies na ipapasa sa mga customer ng Meralco. Pilipinas nasa ilalim umano de facto Pilipinas nasa ilalim umano ng de facto martial law ayon kay Congressman Leandro Libiste. Pag-inhibit ni Congressman Sandro Marcos sa impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kinatigan ng palasyo. FDA ginisa sa pagdinig ng Senado dahil sa umano'y naglipa ng pekeng gamot sa Meralco. 774 Balita Ngayon. Pagsuspinde sa pagtanggap ng sahod ni Senador Ronald Bato de la Rosa pinag-aaralan ng Senado. Chinese Embassy diplomats na naisipadeklarang persona non grata ni Senate President Tito Soto. Metro News LTFRB pinagpapaliwanag ang 4 na bus company dahil sa hindi maayos na passenger terminal. Science and Technology News, pagkakalanghap ng wildfire smoke sa mga huling buwan ng pagbubuntis maaring magpataas ng panganib sa pagkakaroon ng autism sa bata. Lifestyle News, Intramuros may handog na guided tour sa mga estudyante. At sa atin namang music trivia ngayong petsa na record ng malaking pangalan sa mundo ng musika ang awitin na ito upang kumalap ng pondo para solusyonan ang kagutuman sa Ethiopia. Anong kantang ito? Alamin! Sa atin naman pong balitang kakaiba, isang pusa himalang nakabalik sa France matapos aksidenteng maiwan ang kanyang amo sa Spain. Ang ating pong oras, 6:45 na umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antibo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. May nakaambang taas singil sa kuryente sa ang mga customer ng Meralco makarang aprubahan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang hirit ng 4 na power generation companies na mahigit 31.34 billion pesos na cost recovery. Nagugat ito sa termination ng power supply agreements bunsod ng change in circumstances o CIS. Kaugnay po nito, pinayagan ng ERC ang South Premier Power Corporation, San Miguel Energy Corporation, ASEN Corporation, and Panay Energy Development Corporation na bawiin ang naaprobahang halaga sa mga customer ng Meralco. Magkakaroon ng tinatayang hanggang 28 centavos kada kilowatt-hour na dagdag singil ang mga customer ng Meralco simula March 2026 na kokolektahin sa loob ng 12 hanggang 36 na buwan depende sa power generation company. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. iniutos ang mabilis at walang delay na ayuda sa mga biktima ng kalamidad. Narito po ang report ni Chanel Salazar. Pinulong na Executive Secretary Ralph Recto ang Department of Budget and Management, Office of the Civil Defense at Department of the Interior and Local Government upang pabilisin ang tulong ng gobyerno sa mga komunidad na tinamaan ng kalamidad. Ayon kay Recto, malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat mabilis at napapanahon ang pagdating ng ayuda sa maapektadong pamilya.
Binigyan din nito ang pangailangan pasimplehin ang proseso ng pag-aproba na mga kahilingan ng lokal na pamahalaan upang maiwasan ang delay at mapabilis ang paglalabas ng tulong. Kaugnay nito, inatasan ni Recto ang mga ahensya na tiyakin ang pondo mula sa National DRRM Fund sa ilalim ng Disaster Rehabilitation and Reconstruction Assistance Program para magsilbing tulong at hindi hadlang sa agarang aksyon sa mga lugar na apektado. Nangako naman ng DBM, OCD at DILG na magtutulungan para sa mas mabilis at maayos na pagtugon ng gobyerno sa panahon ng kalamidad. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Samantala, tahasang sinabi ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na ang Pilipinas ay nasa ilalim ngayon ng de facto martial law na hindi man deklarado ay nararamdaman. Kaya marami ang tahimik at natatakot na makasuhan. Ayon kay Leviste, pawang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Binanggit din ni Leviste na ang ibang mga batas ngayon ay naprubahan ng walang debate at may mga bilyong-bilyong piso mga budget na hindi kwini-question. Ikinumpara ni Leviste ang sitwasyon ngayon sa panahon ng martial law ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kinakwestiyon. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at pribadong sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Samantala, ayaw ng patulan ng Malacanang ang pahayag na ito ni Leviste. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi lahat ng maling opinyon ay nararapat pang sagutin ng Malacanang. Giit ng palasyo, kung totoo ang sinasabi ng ilang kritiko, mismo ng media ang unang makakaramdam ng panunupil. Nilinaw din ni Castro na hindi target ng administrasyon ang mga kritiko. May mga individual pa nga anya na patuloy na nag-aakusa at gumagamit ng masasakit na salita laban sa Pangulo at sa pamahalaan, ngunit hindi naman sila kinakasuhan o pinatatahimik. Not all wrong opinions deserve a response from the palace. Yun lang. Kung may mga kritiko, makikita naman po natin panay-panay ang pag-akusa, pagbibigay ng mga masasakit na salita ng walang katotohanan kay Pangulo. Pero ang Pangulo mismo ay hindi po nagsasampa ng kaso. Kung lumalabag po sa batas, ang sino mang mga nagsasalita o may ginagawang aksyon, nararapat lamang po na sila ay makasuhan dahil po may batas na umiiral sa atin. Palace Press Officer Claire Castro. Sa kaugnay na balita, Senator Ping Lacson, kinontra naman ang pahayag ni Batangas Representative Leandro Leviste na umiiral ngayon ang de facto martial law. Yan po ang balitang ihatid sa atin ni Conde Batak. Tutol si Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa pahayag ni Batangas Representative Leandro Leviste na umiiral ang de facto martial law sa bansa kaya ginigipit sila ng gobyerno. Sinabi ni Lacson na malimit siyang sumang-ayon kay Leviste lalo na sa mga prinsipyo nito, subalit sa pagkakataong ito ay hindi siya pabor. Para sa senador, malayo sa ibinibintang ni Leviste na katangian ng de facto martial law ang kasalukuyang sitwasyon. Git ni Lacson, wala siyang nakikitang panggigipit sa mga bumabanat sa administrasyon at sa katunayan, si Leviste pa nga ang naghain ng reklamong libel laban sa bumabatikos dito. Wala ko nakikitang gano'n. Alam mo yung, di ba siya nga nag-file ng complaint? Libel? Kung de facto martial law, siya yung papailan ng complaint. Di ba? Ako, malimit ako nag-agree sa kanya, no?
Sa kanyang pro-courage, sa kanyang principles, pero this time, wala tayo. Samantala, napagbigyan ng senador ang hiling na pulong ni Leviste at ibinahagi ni Lacson na pinayuhan niya ang batang kongresista na wag aawayin ang media dahil maaaring hindi na siya interviewin ng mga ito. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Bata. 774 Balita Ngayon. Kinatigan ng Malacanang ang desisyon ni House Majority Leader Sandro Marcos na mag-inhibit sa lahat ng usapin at proseso kaugnay na impeachment complaint laban sa kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tama at nararapat ang naging hakbang ni Congressman Sandro bilang chairman ng House Committee on Rules. Ipinapakitaan niya ng mambabatas ang pagiging disente at pagiging statesman sa kanyang desisyon. Inhibiting himself voluntarily from this issue, especially regarding the impeachment complaint filed against his own father. It is a hallmark of a statesman. It shows his character. It shows his decency. Rin ng palasyo na walang kinalaman ang Pangulo sa naging desisyon ng kanyang anak at hindi ito nakikialam sa anumang aksyon ng mambabatas. Samantala, proseso para sa dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sisimula na ng House Committee on Justice. Grace Mariano sa report. Target ng House Committee on Justice na simulan na sa February 2, 3 o kaya ay 4 ang pagtalakay sa dalawang verified impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang unang reklamo ay inihain ni Attorney Andre De Jesus na inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jeth Nisay at ang ikalawang reklamo naman ay inihain ng mga progresibong grupo at inendorso ng Makabayan Bloc. Ayon sa chairman ng komite na si Batangas Representative Jervil Luistro, una nilang gagawin ang pag-consolidate o pagsasamahin ang dalawang magkahiwalay na reklamong impeachment laban kay PBBM. Sabi ni Luistro, masusundan ito ng kanilang pagdetermina kung ang impeachment complaint ay sufficient in form and substance bago sila mag-imbita ng mga resource person kung saan kanyang nilinaw na hindi nila uobligahin si President Marcos na humarap sa mga pagdinig. Before we actually start the process before the Justice Committee, kailangan talaga ma-consolidate because two complaints is not possible to be heard in the Justice Committee. Dapat upon referral, consolidation na. So we will be doing that during our initial hearing. Pag sinabi po nating sufficiency in form, the impeachment complaints should be signed, verified, and endorsed. When we say sufficiency in substance, it means that the allegations of the Commission of Facts should be able to substantiate the ground for impeachment. Binigyang diin naman ni Luistro na dahil na-i-refer na nga sa House Committee on Justice ang mga reklamong impeachment ay iiral na ang 1-year bar rule kung saan sa loob ng isang taon ay wala nang maaaring maghain ng reklamo laban kay Pangulong Marcos. Ako si Grace Mariano ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. 5 minuto bago mag-alas 7 ng umaga, sinita naman ni Senator Raffy Tulfo ang Food and Drug Administration o FDA sa kahinaan nitong ipatupad ang kanilang mandato laban sa mga naglilipa ng peking gamot sa merkado at ang mga talamak na katiwalian sa ahensya. Sa pagdinig ng Senate Committee on Health na pinamumunuan ni Senator Risa Ontiveros, inilabas ni Tulfo ang mga imported na Chinese medical products at iba pang imported na gamot na mabibilian niya sa Binondo na hindi man lang hinuhuli ng FDA sa kabila ng pagkakaroon ng enforcement group. Maliban dito, ipinakita rin ng senador ang mga peking over-the-counter na gamot sa lagnat, ubo at sipon na naglipa na sa mga maliliit na tindahan. Pakita ko sa'yo. Oh, tamad kayo eh. Look at this. These are Chinese products na nabibili sa Binondo. Na sinabi nyo, warning, masama sa kalusugan. Huwag tangkilikin. And yet, pinapabayaan nyo na nagkalat to sa Binondo at sa Quiapo. Ayan oh, mga Chinese products. Meron pa dito, may amphetamine pa. Oh, sabi nyo masama sa kalusugan. Bakit nyo pinapayagan? Ba't di ka nag-raid? Di ba meron kayong enforcement group na
armed kung kailangan, di ba? Tapos meron pang biogesic dito na fake. Oh, nasa yung biogesic na fake? Meron din kami nabili, fake na biogesic, fake na Neosep, and fake na Decolgen. Ayan. Dagdag pa sa pinuna ng senador ay ang katiwalian sa loob ng FDA na tumatanggap umano ng bayad o lagay kapalit ng certification of product approval, lalo na kapag ang nag-a-apply ay mga malalaking kumpanya. Natanong naman ni Senator Tulfo si FDA Director General Attorney Paulo Teston kung wala ba itong balak na magbitiw sa pwesto kasunod ng pag-amin ni FDA Director 3 Attorney Franklin Anthony Tabakin na sa kabila ng mga nakasuhan kaugnay sa hindi otorsadong pagbebenta ng mga gamot at supplements ay wala man lang kahit ni isa sa mga ito ang nakulong. You're not doing your job. Siya nga pala, mabilis na. Attorney Teston, wala ka bang balak mag-resign? Attorney Teston. Madam Chairperson, Your Honor, I serve at the pleasure of the people acting to the President. Since I assumed office, I devoted my time and effort to this agency to improve. And personally, I think I have expanded the human resource of the FDA and made some advancement. Attorney Teston, ang dami niyo pong kapalpakan. Huwag daw tangkilikin kasi hindi registered. Nag-aantay siguro ng lagay, Madam Chair. Ng Senate Committee on Health. 774 Balita Ngayon. Pag-aaralan ng Senado ang isa sa mga solusyon na suspindihin o itigil ang sweldo ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, mayroong panukalang solusyon ng Senado kung paano hahawakan ang kaso ni de la Rosa na mula po noong November 10, 2025 ay hindi na nagpakita sa mataas na kapulungan. Sinabi ni Lacson na isa sa inirekomenda ay ipahinto ang sahod ni de la Rosa, pero dapat munaan niya itong paaralin ng husto dahil sakop sila ng civil service law at posibleng hindi rin umubra ang hindi pagpapasweldo sa isang senador kung walang sapat na basihan. Maaari niya maging batayan ang gagawing aksyon laban sa pagliban ni de la Rosa kapag may naghain na reklamo laban sa senador sa Ethics Committee. More or less, yun ang isang suggestion na baka isuspend or itigil yung sweldo kasi parang sabi ko kay SP kanina, paaral natin mabuti kasi covered kami ng civil service law. Baka hindi ubra yung hindi mo pasweldo yung senador kung walang basis. Pero tama rin sa SP, we have our own rules. Bound tayo ng Ethics Committee recommendation. Once ma-adapt sa plenary, pwedeng isa sa mga recommendations. Pwedeng implement ng plenary na itigil. So that's one of the suggestions. Kahapon nakipagpulong si dating Senador Antonio Trillanes IV kina Senate President Tito Soto at Lacson at plano ng dating Senador na magay ng ethics complaint laban kay De La Rosa sa Marso. Nilinaw naman ni Lacson na hindi siya magiging bahagi ng rekomendasyon na parusahan si De La Rosa dahil wala siyang moral authority para gawin ito dahil siya mismo ay nalagay sa parehong sitwasyon noon. Samantala, intelligence operatives ng AFP kumikilos na para tukuyin ang pinanggalingan ng RPG na ginamit sa pag-ambush sa alkalde ng Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Angel Garcia sa detalye. Kumikilos na ang intelligence operatives ng Armed Forces of the Philippines upang matukoy ang pinanggalingan ng rocket-propelled grenade o RPG na ginamit sa pag-ambush sa alkalde ng Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, may sapat at accurate na impormasyong nakalap ang militar kaugnay ng insidente. Subalit may mga operational details na hindi pa maring isa publiko sa ngayon. Nabatid na natukoy na rin ang individual na gumamit ng RPG sa pagpapasabog sa sasakyan ng alkalde. Ang nasabing suspect ay leader ng grupo na responsable sa pag-atake at nasawi rin kalaunan. Samantala, tiniyak naman ng sandatahang lakas sa patuloy ang kanilang operasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lugar at maiwasan na namang posibleng banta sa seguridad ng publiko. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia.
774 Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, inirekomenda naman ni Senate President Tito Soto ang posibilidad na pagdedeklara bilang persona non grata kina Chinese Ambassador to the Philippines Jing Quan at Deputy Spokesperson Gu Wei dahil sa kanilang pag-atake sa mga opisyal ng pamahalaan. Ginawa ni Soto ang pahayag kasunod ng social media post ni Gu kung saan nirepost nito ang visuals ng 15 senador na nagkukundina sa pagbatikos ng Chinese Embassy sa mga opisyal ng gobyerno na nagtatanggol sa posisyon ng bansa sa West Philippine Sea. Bukod dito, inirekomenda rin ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito na palitan na ang katatalaga pa lamang na ambassador ng China sa Pilipinas na si Quan na hindi anya nakatutulong sa pagpapahupa ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Inihag naman ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na tanging head of state lamang ang maaaring ideklarang persona non grata at hindi ang sinumang diplomata. Nilinaw naman ni Soto na ito ay suwestyon lamang niya at kailangan pang pag-aralan kung maaring ipatupad. Sa iba pang balita, COMELEC suportado naman ang mga hakbang sa political dynasty. Yan po ang balita ni Gina Mape. Gina. Tiniyak ni COMELEC Chairman Joserin Garcia ang buong suporta ng Commission on Elections sa anumang hakbang na maglalakad sa anti-political dynasty sa saligang batas. Ayon kay Chairman Garcia, wala nang question sa naturang hakbang na kailangang maisulong na at naniniwala siyang sa ika-20 Kongreso, ito ay maisa sa katuparan. Apela lamang ng poll chief, kailangang maliwanag, malawak, maikli at tiyak para sa epektibong implementasyon, sabi ni Chairman Garcia. Maaaring hindi makwestiyon sa Korte Suprema ang batas ng Kongreso sa anti-political dynasty, ngunit maaari niya magkaroon ng problema sa Implementing Rules and Regulations o IRR na ipatutupad ng COMELEC, lalo na anya kung mabibigo ang komisyon na makuha o maintindihan ang intent o layon ng Kongreso. Nakasada niya sa deklarasyon ng polisiya na dapat walang political dynasty at inaatasan ng Kongreso na i-define, gumawa ng batas ukol dito at ipatupad. Naniniwala ang poll chief na prosigido ang Pangulo at Kongreso na maisulong ang anti-political dynasty, ngunit ang mahirap lamang anya ay ang technical aspect. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 7:04 ng umaga. Kami pa rin po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antivo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Pinadalhan ng show cause order ng LTFRB ang 4 na bus company dahil sa umano'y hindi maayos na maintenance ng kanilang mga passenger terminal. Ayon kay LTFRB Chairperson Attorney Bigor Mendoza, nakapagtala ng hindi bababa sa 10 paglabag ang bawat kumpanya sa isinagawang surprise inspection sa ilang bus terminal sa Quezon City. Kabilang sa inisyuhan ng show cause order ay ang Villesa Transport Corporation, Mega Bus Lines Corporation Cubao Terminals, Eagle Star Transit Corporation at Elaville Philippines Tours Incorporated. Habang ang naitalang paglabag ay ang kakulangan sa bubong para sa proteksyon laban sa araw at ulan, kawalan ng maayos at tiwalay na CR para sa lalaki, babae at PWD, kakulangan sa seguridad tulad ng CCTV at baggage inspection at hindi pagkakaroon ng PWD ramps. Pinagpapaliwanag ang mga ito kung bakit hindi dapat bawiin ang kanilang Certificate of Public Convenience o CPC. Itinakda naman ng LTFRB ang kanilang kauna-unahang consolidated hearing sa February 11. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 98 centavos. Nasa 70 pesos and 8 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 80 pesos and 71 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 73 cents, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi January 27, 25, 50, 6, 26, 27, at 7, kung saan naabot sa 49,500,000 pesos ang papremyo.
Habang ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 41, 23, 26, 33, 10, at 20. Kung saan ang papremyo ay nasa 18,196,920 pesos and 20 centavos. Habang ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 23, 34, 17, 35, 1 at 27. Kung saan ang papremyo ay aabot sa 27,507,160 pesos. Wala namang nakapag-uwi ng nasabing mga papremyo. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para makajackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa atin naman, balitang SNT, pagkakalanghap ng wildfire smoke sa mga huling buwan ng pagbubuntis. Maaari daw palang magpataas, Darlene, ng panganib sa pagkakaroon ng autism sa bata. Detalye po ng balitang ito ay hatid sa atin ni Rose May Miranda, RM. Posible magpataas ang panganib ng diagnosis ng autism sa bata ang pagkakalantad sa wildfire smoke habang nasa huling mga buwan ng pagbubuntis. Ang analysis na ito ay matapos pag-aralan ng mga researcher ang mahigit 200,000 batang ipinanganak sa South California mula 2006 hanggang 2015, kabilang ang halos 3,400 na na-diagnose na may autism sa edad na 5. Napag-alaman nila na ang mga nagdadalang tao na nakalanghap ng anumang particle ng wildfire smoke sa loob ng 1 hanggang 5 araw sa kanilang ikatlong trimester ay may mataas sa panganib na magkaroon ng autism ang kanilang mga anak kumpara sa mga walang exposure dito. Binanggit pa sa pag-aaral mula sa isang report na inilathala sa Environmental Science and Technology na sa panahon ng wildfires ay naglalabas ang nasusunog ng mga halaman at gusali na mga nakakalasong metal at iba pang pollutant na maaaring malanghap. Samantala, inihayag ng mga mananaliksik na hindi maaaring patunayan ng kanilang pag-aaral na nagdudulot ng autism ang prenatal wildfire exposure, ngunit nagdaragdag ito sa lumalaking katibayan ng masamang epekto ng mga air pollutant sa development ng utak ng mga fetus. Manatiling may kaalaman sa agama teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda, ng DWWW Shate 4. Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, Intramuros may handog na guided tour sa mga estudyante. Detalye po yahatid ni Mika Fajardo. Inanunsyo ng Intramuros Administration o IA ang pagbabalik ng mga guided historical tours sa ilang mga lugar sa Walled City simula kahapon para sa mga mag-aaral ng mga pampublikong paaralan bilang bahagi ng Pasyal-Aral Program. Ayon sa IA, ang Pasyal-Aral Program ay isang inisyatibo sa pakikipagtulungan ng Department of Education at sa suporta ng mga lokal na pamahalaan ng Metro Manila na layong magbigay ng makabuluhan, pang-edukasyon at makasaysayang mga tour para sa mga batang mag-aaral. Ang mga tour ay pangunahan ng mga tour guide na accredited ng Department of Tourism kung saan nilibot sila sa mga pangunahing lugar sa Walled City tulad ng Fort Santiago, Baluarte de San Diego, Casa Manila Museum, Centro de Turismo Intramuros at Museo de Intramuros. Ilalabas naman ang pamunuan ng Intramuros sa kanilang social media pages sa mga update para sa schedule ng mga tour para sa mga pampublikong paaralan sa Metro Manila. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shate 4, Rules of Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin naman pong music trivia ngayong petsa, nirecord ng malalaking pangalan po sa mundo ng musika ang awitin na ito upang kumalap ng pondo para solusyonan ng kagutuman sa Ethiopia. Anong kantang ito? Alamin natin sa balita ni Kenny Gacosta. Kenny. Blessed Wednesday morning, narito na ang atid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, January 28 taong 1985, nirecord na malalaking pangalan sa mundo ng musika ang awiting We Are the World, na kilala rin ng marami bilang USA for Africa. Ang We Are the World ay sinulat ni na King of Pop Michael Jackson at Lionel Richie.
at produce ng kilalang Hollywood music producer na si Quincy Jones na inilabas noong March 7, 1985 sa ilalim ng Columbia Records. Ang awitin ay bahagi ng album na may kaparehong titulo, We Are the World, na hango ang inspirasyon sa pagbuo ng Do They Know It's Christmas ng British group na Band Aid noong 1984. Layo ng pagpapalabas nito na makatulong at masolusyonan ang matinding kagutuman sa Ethiopia noong mga taong 1983 hanggang 1985. Bumenta ang album ng higit 20 milyong kopya at naitala bilang ikawalo bilang best-selling single of all time. Maliban kina Michael Jackson at Lionel Richie, ilan pang mga malalaking pangalan na nakibahagi sa historic We Are the World song ay sina Tina Turner, Diana Ross, Cyndi Lauper, Dionne Warwick, Kenny Rogers, Kenny Loggins, James Ingram, Ray Charles, Stevie Wonder, Bruce Springsteen at Paul Simon. Nanguna sa mga music chart ang We Are the World at tumanggap ng ilang pagkilala gaya ng naging kauna-unahang single na naging Certified Platinum at Certified Quadruple Platinum, habang may 4 din itong Grammy Awards, isang American Music Award at People's Choice Award. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. Balitang kakaiba naman tayo, isang pusa himalang nakabalik sa France matapos aksidenteng maiwan ang kanyang mga amo sa Spain. Alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba kay Doc Justin. Good morning, Doc Justin. Meow. Meow, meow. Hoy, may pusa ka rin dyan, Ano Doc kasi Justin. Congressman Barsaga? Gusto Ayan. mo na rin natin maging meow-meow, ah. Magandang umaga, Darlene. Good morning. Albert, sa lahat ng ating mga kanyusi. Kumusta na kayo? Happy Wednesday, everybody, sa ating balitang kakaiba. Palaisipan para sa isang mag-asawa mula sa France kung paano nakabalik sa kanilang alagang pusa na si Philo. Matapos itong mawala nang sila ay mamasyal sa Spain. Ayon sa mag-asawang Patrick at Evelyn Sierra, August 2025 nang magbakasyon sila sa Catalonia, Spain, pero hindi nila napansin na nakalabas pala ng camper van ang kanilang alagang pusa na si Philo. Nakauwi na ang mag-asawa sa France nang mapansin nilang nawawala ang pusa. Agad namang bumalik ang dalawa sa Spain at ilang araw na hinanap si Philo, pero bigo silang makita ang kanilang alaga, kaya masakit man ay tinanggap na nila na nawala na ito. Gayon man, itong January 9, 2026, isang tawag ang gumulat sa mag-asawa. Isang babae mula sa kalapit na bayan ng Humps, France, ang nakapulot kay Philo. Payat na ito, giniginaw at pagod na pagod ng matagpuan. Ayon sa babae, na kumpirma nila ang pagkakakilanlan ni Philo dahil may microchip na nasa loob ng katawan nito. Paano kaya yun, no? From Spain, nakabalik siya ng France, di ba? Ito. Ganun kalayo yung nilakbay ng pusang ito. Pero di ba sabi nila, Doc Justin, may kakayahan talaga yung pusa na, yung iba nga, di ba, may mga nililigaw na pusa, tapos nakakabalik. Nililigaw talaga. Oo. Baka totoo nga ang sabi na may siyam na buhay ang pusa. Meow, meow. Pero yun nga, paalala din sa mga fur parents dyan, na kapag may alaga kayo, yun, make sure na, lalo na pag sinasama ninyo sa pamamasyal, make sure na nandyan pa din. Baka mamaya, katulad ng nangyari dito sa pusa na ito, nakawala na pala. Yung iba nga, may bag talaga eh. Oo. Tapos yung isa pa natin balitang kakaiba, nasa loob ng washing machine, di niya napansin, diba? So yan yung mga ganyang paalala, talagang babantayan. Dr. Stin, be a responsible pet owner correct. or fur parent. So, right, sige, mga kanyusi, kakusidog Justin, just out na ko. Thank you! Maraming salamat, Doc Justin, sa iyong balitang kakaiba. Bago tayo magtapos sa ating balitaan, ito muna ang ating katanungan ng ating pong pag-uusapan ngayong araw po ng Miyerkules sa ating pong programang Opinion Mo, Opinion Ko. Panahon na bang gumanti ang mga Pilipino sa pagiging agresibo ng China dahil sa agawan sa West Philippine Sea?
O diba, lagi tayong naaargabyado dyan. Albert, no? So ano sa tingin ninyo? Ito na ba ang panahon para gumanti ang mga Pilipino? Magandang pag-usapan to, darling, kasi sa social media, hati yung Oo, hati talaga ang opinion. So, panahon na bang gumanti ang mga Pilipino sa pagiging agresibo ng China dahil po sa agawan sa West Philippine Sea? So, ang ating pong text line para po sa inyong mga opinion, 0929-321-8738. At maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong